Mula Parañaque ay nagmotor tayo ng mahigit 14 na oras hanggang marating natin ang probinsya ng Apayao sa kauna-unahang pagkakataon. Pinagsama sa lugar na ito yung mala turquoise green na tubig at ang nakakamanghang rock formation dito sa kuweba. Itong dinadaanan ba natin, meron ba itong lagusan hanggang sa dulo? Sisilipin din natin itong underground river hanggang sa pinakalooban kung saan makakakita kayo ng iba't ibang mga rock formation sa loob nitong Lusok Cave. Dito pa lang sa gitna, napapansin ko na at naaamoy ko na talagang nandito na tayo sa lugar na maraming libo-libong mga paniki at hindi tayo pwedeng tumingala na bukas ang ating bibig kundi jajakpak tayo. Parang kombinasyon din ito ng Enchanted River sa Hinatuan at ng Underground River dun sa Palawan. Napakaganda ng lugar na ito. Hindi ko ina-expect na ito yung makikita ko sa mismong lugar na ito. Good morning mga kapo, welcome sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong araw ay samahan nyo muli ako sa isang napakagandang paglalakbay dito sa probinsya ng Apayao. Dito tayo mag-uumpisa sa bayan ng Luna. So itong pinakabayan ng Luna, ito yung pinakakabisera o kapitolyo ng probinsya ng Apayao. First time kong i-explore tong probinsyang ito, kaya ano pang hihintay natin? Simulan na natin itong ating adventure. So let's go! Bago tayo pumunta sa ating destination, itutur ko muna kayo kung ano makikita natin dito sa bayan ng Luna. Dito natin makikita ang Legislative Building. Tapos dito naman yung kanilang BGV Junior Memorial Sports Center. So napakasimple lang ng pinakabayan nila. Sabado po ngayon kaya medyo sarado yung mga establishmentong makikita natin. May mga commercial building dito kung saan may mga food stall na pwede kayong tumingin. Napakasimple lang ng pinakasentro ng Apayao. Ito po yung makikita ninyo. May mga bukas naman pong mga establishmento dito. May mga 24/7 na hotdogan. Ayan po yung kinainan natin. Dito nyo rin makikita sa mismong bukana yung may nakalagay na Luna. Pwede kayong magpa-picture dito. Kaliwa tayo dito para makita nyo ng malapitan itong pinaka municipal hall dito sa Luna, Apayao. Ayan na, ito po si Luna. So ipinangalan po ito kaya General Antonio Luna, ang isa sa mga magigiting na general ng Republika ng Pilipinas. Ito po yung ayan, Luna Municipal Hall. Bayan ng Luna, lalawigan ng Apayao. So napakasimple lang po ng kanilang municipal hall dito. Mula dito sa bayan ng Luna ay magmomotor tayo ng 30 minuto sa sinasabi nila ng tourist destination na dapat daw naming makita dito sa kanilang lugar. Tingnan yung kalsada na binabagtas natin dito sa kahabaan. Sobrang diretso naman itong pinagdadaanan natin. Dito sa intersection, kapag kumaliwa tayo, dito daw yung barangay ng poblasyon. Makikita nyo rin yung palayan dito sa kaliwat ka ng diretsong kalsada. Patungo doon sa may junction kung saan tayo babalik. Ilang minuto para puntahan yung tourist destination na sinasabi nila. Tingnan nyo yung mga palayan. Madaan na naman tayo sa luntiang kapaligiran na napaliligiran ng palayan. Nag-uumpisa pa lang ating pagmumotor dito sa bayan ng Luna. Ganito agad yung bubungad sa atin. Dito meron tayong nakita isang marker sa gilid ng kalsada na kung saan makikita natin Apayao Government Center. Dito sa marker na ito nakapaloob yung mga bayan na nasasakupan itong probinsya ng Apayao. So dito makikita ninyo ito yung mga bayan ng Santa Marcela, Calanasan, bayan ng Cabugao, Coner, Pudtol at saka yung Flora hanggang bayan ng Luna. Tulad nga po ng nasabi ko, itong bayan ng Luna ang pinakakabisera ng probinsya ng Apayao. Ang luma pong kabisera ng Apayao ay doon po sa may Cabugao kung saan tayo nanggaling. So nilipat na po ito ngayon sa bayan ng Luna sa kasalukuyan.
So sa mga naghahanap ng matutuluyan, dito kami nagstay ni Kapo sa Jewel Lodge. Nasa gilid lang yan. Ito yung pinaka-tinahana namin kagabi. Dito yan sa may San Isidro, Luna, Apayao. Sa halagang 1,000 pesos overnight ay nakatulog kami ng maayos. May tig-isang kama kami, naka-aircon na, may maayos na CR at heater na paliguan. Tapos ang kinaganda nito sa binayad natin, may free wifi na sa ating kwarto. Kaya kung magagawi kayo sa bayan ng Luna, ay pwede nyong may consider itong Jewel Lodge. Tingnan nyo, kami lang dumadaan ngayon sa kalsada. Ito yung mga kalsada na pagdadaanan ninyo dito sa bayan ng Luna. Dumaan kami kagabi dito kaya hindi namin na-appreciate yung ganda at tanawin. Pero ito yung sasambulat sa inyo kung dadaanan nyo itong kalsada nila dito. Ito yung unang pupuntahan natin dito sa probinsya ng Apayao. Meron ditong karatula. Lusok Caves. Turn right after 200 meters. So, isa sa mga tourist destination na mga sinasabi ng mga lokal dito, ito nga tinatawag nilang Lusok Cave. Ilang minuto lang ito mula sa pinakasentro o kabisera ng Luna, kaya pinuntahan namin to. So, tara mga kapo, explore natin to dahil naiintriga kami kung ano nga ba ito. In 200 meters mula nung makita natin yung karatula, kakanan tayo dito. Dahil ito ay pabalik na dun sa may bayan ng Kabugao, dito tayo mga kapo. Ayan, makikita nyo dito yung Lusok Cave, 3.3 kilometers. So yan, tara, pasukin na natin to. Grabe na yung mga naaabot at mga nakikita namin dito sa Pilipinas. Pupunta kami sa mga iba't ibang klaseng probinsya at napag-aaralan namin yung kultura, yung mga pagkain, yung mga tanawin. At lahat ng ito ay babaunin namin hanggang sa aming pagtanda. Kapo, dito na tayo sa Patapat Bayad ako. Okay, tabi ka muna. Okay. Kapo, ang dahil na ng biyahe natin. Nakakantok. Tara, music sharing tayo. Okay, sige. Welcome to Use Breakdown product. Turn on share. Sa bawat biyahe na aming ginagawa, hindi maiiwasang kami ay mabagot. Kaya madalas, magkausap kami ni Kapo habang nasa biyahe. Sa haba ba naman ng aming minomotor, Mapa Luzon, Visayas, halos Mindanao na nga lang ang kulang. Isa sa maaasahan ng mga rider itong Fritcon, nakakapag-usap kami kahit babaran sa biyahe. Hindi lang kami basta nakakapag-usap ni Kapo Unico, nakakapag-sound trip pa kami ng sabay dahil sa music sharing. Para sa malayo ang biyahe at rock and roll na samahan. At para sa walang katapos ang usapan at malalayong lugar na pupuntahan, mag-Fritcon music sharing. Look at this mga kapo. Ganda ng kalsadahan dito. Wow! Dumadaan tayo sa palayan na naman. Tapos sa gitna may kalsada. Wala akong idea kung ano yung aabutan natin doon sa may pinakabuka na
nitong tourist destination na pupuntahan natin. Kaya sana open to at makakita tayo ng pagkakataon na mabisita itong tinatawag nilang Lusa Cave. Na-excite din ako dahil nung tinignan ko ito sa mga larawan ay talagang napakaganda nito. Kaya sana magkaroon tayo ng pagkakataon na mabahagi ito sa mga maraming tao para makita nila na may ganito rin pala dito sa probinsya ng Apayao. Welcome to Lusok Cave. Open for caving and sightseeing. Bukas po ito mula Lunes hanggang Linggo. Nagbubukas po ito ng alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Batay sa mga impormasyon dito sa karatula sa mismong welcome arch dito sa may Lusok Cave. Tignan natin kung magkano magiging entrance fee at kung may babayaran pa bago tayo makapasok at makapunta sa mismong kuwebang ito. So pagkatapos ng halos 30 minuto mula doon sa pinakabayan sa may Luna, Apayao, narating na natin itong ating Pakay. So ito yung lugar na sinasabi na maraming lokal dito sa probinsya ng Apayao na dapat daw nating makita. So na-excite ako dahil nga tulad ng sabi ko, ito yung kauna-unang pagkakataon na may e-explore ko itong probinsya. Dito pa lang sa entrada kung saan tayo magsisimulang maglakad papunta sa may kuweba, kapansin-pansin yung mga naririnig nating mga kuliglig at talagang nakakabingi sa katahimikan yung lugar. Bago tayo mag-umpisa, kailangan natin magbayad sa mismong tourism center ng 200 pesos per head para sa boat ride. Meron sila ditong tinatawag na splanking kung gusto nyong mag-trail sa mismong kuweba. 200 pesos para sa moderate at 300 pesos para sa hard trail. Dito tayo sasakay na bangka. Mga ilang minutes kuya yung biyahe? Bali, ano po sir, sa pagpunta po natin doon, kahit sabihin na lang po natin mga 20 minutes po. Dito sa mismong starting point kung saan tayo sasakay ng bangka, napansin ko na agad yung tubig ay napakalinaw. At doon sa may bandang unahan, nakakakita na ako ng mala turquoise green na tubig. Apakaganda ng tubig oh. Bakit wala masyadong pumupunta dito kuya? Dahil po sa pagpubag, ito kasi siyempre yung pan natin. Pero dati talaga pag Sabado at Linggo dito madami talaga po sir. First Sige. time yung pupunta dito sir? First time namin sa Apayao. So don't worry po sir. So welcome to LA po. So Apayao po tayo ngayon and then Lusog Cave po. Kung kayo po yung first time po sir, don't worry po. Hindi lang talaga kayong first time, kundi lahat tayo first time po dito sir. First time po na magkakasama sa pagpasok sa loob ng cave ngayong araw ko po. Nice muna pala kayong batiin na magandang umaga po sir. Bali ako pala si Edmar po. Ako yung magiging tour guide nyo ngayong araw to. So last 2014 and then 15 sir, ito talaga yung pinaka-swimming area natin noon. Kaso, pinagbawalan po natin maligo dito kasi nalagyan po migit more than 15,000 na fingerlings, yung mga tilapia at saka karpapia nilagay natin dito sir. Pero yung mga isda pala yung nilagay natin dito, hindi lang sila yung pang food purpose kundi viewing purpose muna sila pag lumaki na po yung mga isda natin dito po na inilagay po. Baga ginawa po nilang fish sanctuary po yung river natin dito po. Pero dati ito yung pinaka-swimming area hanggang doon sa pinakadugad ng cave natin noon. Balik kalalim na po pala dito sir, maabot na po sa migit more than 7 to 6 feet na po ang kalalim dito. Ang pinakamalalim talaga po dito, dun yung sa pinaka-underground natin. Aabot po pala sa migit more than 30 feet po ang kalalim doon. Sakay ng simpleng bangka, halos 30 minuto din ang ating bubunuin bago natin marating ang mismong kuwebang Pakay natin dito sa bayan ng Luna. Grabe itong pinupuntahan natin. Nakakawala ng pagod, tahimik yung kapaligiran. May enjoy nyo yung nature dito. Lalong-lalo na kung mahilig kayo mag-nature trip, the best tong lugar na to. Habang sumasabay tayo sa agos nitong ilog, hindi ko mapigilang mapatulala sa simpleng kaligayahan na hatid ng aking nakikita. Rinig ko din yung kaluskos ng mga dahon, yung daloy ng tubig at mga huni ng ibon. Hindi ko nga inakala na meron pa palang boat ride na magaganap bago tayo makarating sa kuweba. Para ako nasa ibang dimension sa taglay nitong ganda. Pati ang tubig ay nakakahalina talaga sa sobrang linaw nito at malabughaw nitong kulay. Ito na yung pinakabukana ng mismong kuweba.
Parang bumabagal tuloy ang bawat pintig ng segundo sa orasan. Hindi ko akalain na sa mga oras na ito ay mapupuntahan ko ng personal ang minsan nakikita ko lamang sa mga larawan. Legit ang saya kapag napuntahan mo na mismo ang lugar na dati ay hanggang tingin ka lang. So narating na natin yung pinaka-entrance ng kuweba. Wala na akong ibang masabi kundi na napakaganda ng lugar na ito. Hindi ko ina-expect na ito yung makikita ko sa mismong lugar na ito. Pinagsama sa lugar na ito yung mala turquoise green na tubig at ang nakakamanghang rock formation dito sa kuweba. Kuya, ito bang dinadaanan ba natin mula dun sa pinagsimulan natin? Meron ba tong lagusan hanggang sa dulo? Meron sir, kaso yung ano po, tubig lang po yung pwedeng Pasok. pasok doon sir. Kumbaga nag-underground po yung tubig natin. Yung mga matutulis pala sa taas sir, yung po yung mga tinatawag nating mga stalactites po, and then yung mga nandun naman po sa baba, yun po yung mga tinatawag nating stalagmite naman po. Pero kapag nagdikit na po yun, yun po yung mga tinatawag nating column. Papasok na tayo sa mismong Lusok Cave. Merong mga matumutulo dito mga tubig na galing doon sa may taas. Ito yung tinatawag nilang stalactite. Kapag nagbuo ang stalactite doon sa may taas at dito sa may baba, nagkakaroon ito at tinatawag itong column. So ito yung una namin pinapakita dito na rock formation sir, ayun po yung tinatawag naming sweet couple. Parang binata at saka dalaga lang po yun nandyan. Dito naman po na banda sir, meron tayong nag-form din na naman po na parang tao din po na kumbaga baby Buddha po. So ito po yung tinatawag ng baby Buddha dito. Tapos sa baba naman po nito, ito naman po yung tinatawag po nating couple jellyfish naman po. Ayan. Pero lahat po yung napansin natin palabot dito sir, nabuo na po ng million years o thousand years bago nabuo po yung mga bato natin dito. Samot-saring mga larawan ang makikita ninyo sa mga rock formation dito sa loob ng kuweba. Milyong-milyong taon din ang inaabot bago magkaroon ng mga ganitong nakakamanghang rock formation. Dahil ito sa tubig bukal na may daladalang mga mineral na nagmumula at patuloy na dumadaloy mula sa itaas ng bundok at dumadaan sa mga ugat ng mga puno at halaman hanggang dito sa pinakaloob ng kuweba. Dito sa loob ng kuwebang ito, marami na tayong natatanaw ng mga rock formation. So dito pa lang sa gitna, napapansin ko na at naaamoy ko na talagang nandito na tayo sa lugar na maraming mga paniki. Narating na natin yung pinakadulong parte ng mismong kuweba. Dito nakikita natin yung mga kakaibang mga rock formation at katulad pa rin na makikita sa iba't ibang mga kuweba dito sa buong Pilipinas, napakaraming mga paniki dito. At hindi tayo pwedeng basta-basta tumingala at bukas yung ating mga bibig, kundi jajakpa tayo. Dito na sa pinakadulong parte ng kuweba, matatapos yung pinaka boat ride natin at babalik na tayo doon sa may Bukana. Grabe, first time ko dito sa Apayao at nakakakilabot dahil hindi kami nabigo sa aming mga nakita dito sa Lusok Cave. Bukod sa mga paniki, kuya, ano pa bang mga nakatira dito sa kuwebang ito? May mga ahas ba? Sir, wala pa naman po tayo na-encounter po pala dito na ahas. Pero di natin maiwasan na may ahas dito sa loob ng cave kasi bundok po sir. O nga pala sir, yung po yung napansin natin na maliwanag kanina dito sa pinaka-underground natin sir. Yan po yung isang nagpapatunay kung bakit natawag na lusog din po, yung maliwanag po dyan. Lusok? Opo, yung lusog kasi po, Ilocano term po namin yun. Kumbaga butas na po siya. May mga batong buhay din sa loob ng kuweba na lumalaki sa katagalan ng panahon. Mas matagal ang paglaki ng mga batong tuyo kaysa sa mga batong basa. Posible kasing lumaki hanggang 3 o 5 sentimetro kada 50 taon ang batong basa at may posibilidad na magsara itong kuweba at hindi na madadaanan pa paglipas ng panahon. Ito naman po pala yung tinatawag namin parang crocodile sir dito po sa baba. Ayan po yung pinakaulo niya dito po mismo. Ayan yung mata niya, ibang ngipin naman po dito banda. Kaso, namatay daw to, kakahintay po natatalon daw yung nanay ng palaka natin. So ayan po yung nanay ng palaka. Natakot naman daw po yung nanay ng palaka po natatalon ba kainin daw po ng buhaya. Buti na lang po yung mga anak, isinipti na po. Ayun naman po yung patong-patong po, dun po sa taas po sila. Ayan po sila sir. Ayun. Apo, ayan po. At saka meron din po pala tayong cauliflower tsaka broccoli sir. So ito naman po sila. Dito po mismo. Yan sa kabila sir. Ayun nilaw. Ito naman po pala yung kwan natin sir. Sa baba naman po meron po tayong parang one-eye octopus. So ito po siya.
So nakakatuwang isipin na may itinatagong ganda pala itong probinsya ng Apayao. Dahil bago nyo mapuntahan itong kuweba, ipagdadaanan ninyo yung napakaganda at tignan nyo naman kung anong kulay na ilog bago nyo marating itong mismong kuweba. Ang sarap sa pakiramdam dahil sa haba-haba na ating biniyahe, nandito na tayo. Habang palabas tayo ng kuweba, mas lalo kong nararamdaman ang pagkamangha dahil sa mga stalactite na nakikita ko sa bukana ng kuweba. Sa sobrang ganda nitong kuwebang ito, parang maiahantulad ko ito sa ating napuntahan. Doon sa may Surigao del Sur, yung Enchanted River, doon sa may Hinatuan. At parang kombinasyon din ito ng Enchanted River sa Hinatuan at ng Underground River doon sa Palawan. Nagsasanib yung dalawang tourist attraction na napuntahan natin doon sa may Hinatuan at sa may Puerto Princesa. So sa lahat ng gustong makita ng personal itong mismong kuwebang ito, bisitahin nyo rin to para makita nyo ng personal kung gaano kaganda itong Lasok Cave. At mula dito sa Lusok Cave na matatagpuan dito sa Luna, Apayao, nais kong iparating sa inyo mga kapo na napakaganda ng Pilipinas at isa lamang itong Lusok Cave sa mga dapat yung makita ng personal. At sa pamamagitan ng ating pagmumotorsiklo, susubukan nating libutin at ikutin yung mga naggagandahang tourist destination. Dahil Pilipinas muna, bago ibang bansa. Nag-uumpisa pa lang tayo sa pagtuklas ng mga likas na yaman dito sa Apayao. Hindi nga nakakapagtaka na itong probinsya na ito ay may tinatagong ganda sa karamihan. Asahan nyo, sa mga susunod na episode ay mas maipapakita pa namin yung mga destinasyon dito sa probinsya na dapat masilayan ng maraming mga Pilipino.